gusto ko namang mag-record, Gusto ko namang mag-record. Ito naman ay para sa ano? Para sa inyo. Oh, konbinsido po ba kayo doon sa mga botohan ng mga mambabatas para doon sa impeachment ng ating Pangulong Bongbong Marcos? So ipapaliwanag nila dito. Pero ang nagustuhan ko dito yung kay Congresswoman Laila De Lima. Maganda rin talaga yung na kailangang hindi basta-basta matatahimik itong napakalaking corruption at mga lalo na mga ghost project. Isa-isahin po natin, no. Anyway, ito po ay play po natin dahil karapatan po natin mga mamamayan ang malaman ang totoo. Karapatan natin na malaman ang katotohanan at malaman din kung ano talaga yung mga nangyayari sa atin ko muna, no? Tapos i-play ulit natin. Okay? Saan ba? Ba't ayaw lumabas? Madam Speaker, distinguished Yan. So gusto ko dito sa bandang huli. Maganda kasi itong kahit sabihin natin mga 5 minutes. Ito. Hawak din ito ng isang LGU official na pinagkakatiwalaan ng mga Bersamin. Sa madaling sabi, may malakas na ebidensya sa aligasyon na may alam ng Pangulo ang corruption sa flood control. Direktang lumahok siya at tumanggap siya ng kickback mula rito. Kickbacks. At nasa kapulungan ngayon ito kung boboto para patayin ng impeachment at para tuluyan ng maprotektahan ng Pangulo. Ito para sa inyo bilang ordinaryong mamamayan. Ano po para sa inyo? Pabor po ba kayo doon sa pagkabasura nito? Or hindi? Kung oo, paliwanag nyo po dyan. Pwede nyo po ang i-share kahit maiksi lang. At kung hindi, kung pabor or hindi at bakit. Parang opinion lang naman natin to. Sa investigasyon at paglilitis na tanging magagawa sa pamamagitan ng impeachment. Ngunit nasa kapangyarihan ng plenaryong ito kung boboto ang kahit 1/3 lamang para ituloy ang proseso ng impeachment hanggang sa paglilitis. Thank you very much. Meron ba ritong titindig para malantad ang buong katotohanan ng flood control? Mahaba yung impeachment. Meron ba ritong handang panagutin si Pangulong Ferdinand Bongbong? Ayan, yung tanong niya, meron po ba dito para sa inyo, handa ba kayo, willing ba kayo na panagutin ang Pangulo? Dahil yung tinatawag na command responsibility, meron pa rin siyang responsibility dahil siya ang Pangulo. So, Bong Marcos. Ano man ang mangyari? command Patayin man responsibility. ang impeachment ngayong hapon, lalabas ang katotohanan. Mananagot ang Pangulo sa taong bayan. Maraming salamat. Thank you very much. Majority Leader. Madam Speaker, thank you, but under the rules, Section 120 is Ayan. supposed to be 3 minutes, 3 minutes. not 2 minutes. Under the rules, Section 120. Sige. Because it's an impeachment proceeding, Honorable Laila De Lima, and it's not a legislative. But we don't have a specific provision on impeachment with respect to the time limit as to impeachment. So under the rules, it's 3 minutes. Anyway, Madam Speaker, I will exert best effort. With the premature dismissal of the Maza et al. Impeachment complaint, the lingering question is, why the rush to end the process before the public could even witness it unfold? This brings me to the broader context. After the President's SONA, he spoke strongly about corruption in flood control projects
He condemned contractors. He announced the creation of an Independent Commission on Infrastructure, or ICI. Investigations were conducted and still going on. Some arrests followed. For a moment, many Filipinos felt a sense of relief, almost hope, that perhaps government was finally prepared to confront the machinery of corruption that has drained public funds for decades. But that momentum did not last. Instead of deeper disclosure, we saw hesitation. Instead of clarity, we saw the public left waiting. And then came the allegations made by former Congressman Zaldico. Even if his statements were not under oath, they were serious enough to damage public trust. They were serious enough to raise new questions. And they were serious enough to demand an official response that goes beyond press releases and political spin. Hindi pwedeng idahilan na hindi makikiisa si Saldico dahil ayaw niyang umuwi ng bansa. Kaya mahirap patunayan ang mga alegasyon niya laban sa Pangulo. Hindi nangangahulugan ito na titigil tayo sa paggawa ng paraan para arestuhin at para paharapin siya sa mga investigasyon at kaso laban sa kanya. The House, or this House, had an opportunity to respond with seriousness. We had an opportunity to show that Congress does not flinch when allegations reach high office. But instead, we chose the quickest exit. Malalim ang implikasyon nito. Hindi mabubura ang nangyaring pagboto ng Kamara ang mga pagdududa. Lalo lang nitong paparamihin ang mga tanong. It does not protect credibility. It weakens it. It does not clear the President's name. Walang closure. It ensures that the questions will haunt him for the rest of his term because public doubt does not disappear. When we refuse to examine it, it stays, it lingers, it hardens, and it becomes part of political memory. What we dismiss today will not stay buried. Tulad ng mga ghost projects na pinakamalaking scam sa ating kasaysayan, ang hilaw na pagbasurang ito sa impeachment ay multo na babalik ng babalik at ibabato ng ibabato sa Pangulo. It will return in the public conversation, in the media, in the streets, and in every moment when this administration asks the people to trust it. Maganda ba ito para sa administrasyon? Hindi. At lalo na para sa ating bansa? Madam Speaker, I voted no because I believe accountability should never be treated as an inconvenience. I voted no because our people deserve better than silence dressed up as procedure. And I voted no because I refuse to be part of a decision that will be read, rightly or wrongly, as fear. Kung inosente ang Pangulo, pinakamainam na dumaan siya sa tamang proseso na magpapatunay nito sa paraang kumpleto at hayagan. Sa halip, pinili ng Kamara na ibasura agad ito. Nang dumating ang mabibigat na paratang laban sa Pangulo, yumuko at pinalampas lang ito ng Kamara. Is this the legacy we want to define this House? No. That's why, Madam Speaker, I voted no. Ayan, maraming salamat po mga kabonets. Di ba napakaganda, no? Kahit anong kita nating nangyari dito kay Congresswoman Laila De Lima, pero napakaganda na talagang pati siya gusto niya talaga, kung wala talagang tinatago, dapat talagang dumaan sa proseso para magkaroon ng closure kaysa yung biglain nilang ibabasura at paano na yung mga sangkot sa mga ghost project. Napakaraming pera yun, maraming nabanggit na saan na, no? So anyway, ano po yung masasabi nyo dito sa talumpati at paliwanag ni Congresswoman Laila De Lima at yung isa? Sa akin, okay ako dito, palakpakan. Kahit ako napapalakpak dito sa pahayag niya na talagang kung mayroong managot, dapat ay managot, dapat ay may imbestigahan. So maraming salamat muli. Ito po muli ang iyong Kuya Bonets at don't forget to subscribe, like, and put your comment para mabasa natin sa susunod na upload natin. Okay, God bless you and see you sa susunod na upload.